Magandang gabi, Pilipinas. Naglaho ng parang bula ang mga buhay at pangarap ng mga nasawi sa pamaril sa Tacloban City. Ang kanilang mga pamilya hindi napigilang maging emosyonal dahil sa sinapit ng mga biktima. Nasampahan na ng patong-patong na kasong isa sa dalawang suspect sa krimen, habang ang isa pa ay masasampahan ng kaso dahil sa juvenile justice law. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Inaarala po naman ng justisya na maupay. Ang dapat po. Diri kay i-interview na tapos ipaparyabla. Masayahing bata at punong-puno ng pangarap. Ganyan inilarawan ng kanyang kapatid ang isa sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na si Yancy. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid at sa murang edad na 15 taong gulang, alam na daw nito ang nais niya sa buhay. Ito ay ang maging guro balang araw. Pero ang pangarap na ito naglaho na matapos siyang mapatay noong Lunes sa loob ng silid-aralan kung saan niya binubuo ang kanyang pangarap sa buhay. Ibubulo sa pati ang may guys. Nayo ko na kasi kunuya. Nayo ko. Tapos nagbabala man ng namumusil ko. Nagbabala man. Tumukdo ko na nakbugto. Tapos itong feeling na nakbugto daw. Sakto mo na magbala na mamusil. Ito si Leo. Ang pamilya ni Yancy hirap tanggapin ang sinapit ng dalagita. Bata pa yan, guys. Susukaran pa yan. Paluluwi yun. Nasampahan na ng patong-patong na kaso ang isa sa dalawang suspect sa krimen. Kabilang sa kasong isinampa sa 15 taong gulang na suspect ay ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte. 2 araw pinagplanuhan eh. So, it looks like murder. But again, 15 years old, so ikukonsulta namin sa DSWD kung within his time frame of, kung pwede na siyang itry as an adult. Hindi naman kasamang nasampahan ng kaso ang isa pang suspect na 14 na taong gulang pa lamang. Wala daw kasi itong criminal liability alinsunod sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasalukuyan itong nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naangkop na intervention program. We are doing our best such that walang mangyaring ganyang incident. Of course, we implement and we continuously investigate, and the purpose of investigation is not to find fault, but we need to improve our security operations. Samantala, batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng 2 minor de edad. Sumasailalim na sa summary dismissal proceedings ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng 14 na taong gulang na suspect. Nang mangyari ang malagim na trahedya, naputol hindi lang ang buhay ng mga biktima, kundi maging ang kanilang mga pangarap. At habang patuloy ang pagtangis ng mga naulila, patuloy din ang paghahanap nila ng hustisya. Isang hustisyang mahirap unawain dahil pawang mga minor de edad ang itinuturong sangkot sa krimen. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Bayan.